Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 12, mga talatang 14 hanggang 21. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa, ibabadahay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kong mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, hindi rin niya papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Ito isang malaking banta at panganib sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Pero kung mapapansin po ninyo sa ating pong pagbasa, ang Panginoong Yesus, hindi niya alintana yung banta. Siya po ay nagpatuloy sa kanyang gawaing iniatang ng Diyos sa kanyang balikat. Sapagkat siya'y hinirang hindi para matakot, siya ay hinirang upang tumupad at gumanap ng mga tungkuling ipinagagawa ng kanyang Ama, sa kabila na maraming banta at panganib sa kanyang buhay. Sa kabila na siya'y pinag-uusapan at pinagpaplanuhang ipapatay o saktan gawa ng masama. Dapat tayo din mga naglilingkod sa ating Panginoon kahit na maraming banta, panganib sa kuna sa ating kapaligiran. Hindi tayo dapat tumigil sa pagkatawag ng ating Panginoon upang tayo'y gamitin niya na magpalaganap, maglingkod sa kanyang ubasan. Yes! May dalawang magkasalungat na plano na binabanggit sa mabuting balita. Ang una ay ang plano ng mga Pariseo, at pangalawa naman ay ang plano ng Diyos. Alam niyo na kung anong plano ng Pariseo. Alam na rin natin kung anong plano ng ating Diyos. Malinaw na may masamang plano o balak ang mga Pariseo laban kay Jesus. Nagtatangka sila laban sa buhay ng Panginoon. Sa kabilang banda, ang pagdating at pangangaral ni Jesus ay bunga ng katuparan ng plano ng Diyos. Dapat po talaga matupad ang plano ng Diyos sa ating buhay. Bagamat marami pong sakuna, maraming pagbabanta, maraming pagpaplano, maraming gagawa sa atin ng masama. Kaya nga, sinasabi sa mabuting balita, umalis si Jesus roon at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ano yun? "Naririto ang lingkod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa ay ibabadahay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Kitang-kita po natin yung katangian dito ng ating Panginoon. Bagamat maraming masasamang tao sa kanyang kapaligiran na ibig siyang gawan ng masama, pagtangka ng kanyang buhay, makikita rin natin sa ating pagbasa na ang Panginoong Yesus ay napakaamo, tulad ng isang tupa na dadalhin sa katayan upang patayin, upang iaalay. Ang Panginoon ay hindi nakikipagtalo. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang tambo na nakahapay ay hindi niya puputulin. Ang ilaw na aandap-andap ay hindi niya papatayin, aalisan ng liwanag. So anong ibig sabihin? Napaka mahinahon ng ating Panginoon. Napaka mapagmahal ng ating Panginoon. Kaya nga siya'y maaasahan kung tayo palaging lalapit sa Kanya. Tatandaan natin palagi na mabuti ang plano ng Diyos at siya ay palaging tapat sa Kanyang mga pangako. Handa ba tayong tanggapin ang inilalaan ng Diyos para sa iyo at sa akin? Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.